Hi guys, ayan, samahan niyo na naman po ako sa aking journey papasok sa opisina at ayan po, hindi ko po i-mention muna dito kung saan po ako sumakay pero alam ko po, alam ko, nasa motor po ako nakaangkas. So ayan na nga. Guys, para po dun sa mga, ito po sa kaka-upload ko lang kanina na video na short video clip lang. So, ayan guys, ang talaga pong purpose ng aking pong pagbablog ay para po ako ay kumita, unang-una. And dahil po ang aking pong ginagawa araw-araw ay ang mangkas sa motor. And my intention is actually personal. So, para po dun sa mga nagko-comment na i-report ang rider kapag ka nagkakamali. So, actually guys, hindi ko po talaga plano or ayoko po na, alam niyo yun, yung parang, ayun nga, ako yung full responsibility kung saan man po ako aangkas, kung ano man po ang mangyayari sa akin. Kasi actually, ayokong magpahamak ng kahit na sinong rider. Mali man ang ginawa niya, pero parang hindi ko kaya na sa akin manggagaling ang bawat, alam niyo yun, ako yung magre-report, whatever. Kasi, alam ko kung anong ginawa ko. O mangkas man ako, kahit kanino, may mangyari man sa akin. So, actually, pinapaubaya ko kay Lord ang lahat. Pero hindi ko kaya, parang hindi kaya ng konsensya ko na mag-report ng ganitong tao, na ganyan. Alam ko naman kung saan ako mangkas, alam ko naman yung risk. Alam niyo yun? Basta hindi ko ganun ma-explain sa inyo guys, pero sa totoong buhay, hindi ko kaya magpahamak ng ibang tao. So, unless parang, alam mo yun, parang life and death, parang hindi ko alam, basta hindi ko ma-explain guys. Basta, naguguluhan ako sa gusto kong sabihin, pero ang gusto ko lang naman talagang sabihin sa inyo is, ayokong manggaling sa akin ng yung magre-report ako, i-report ko si rider, ganito, ganyan. So, hindi po. Hindi talaga kaya ng konsensya ko. Ang ibig ko dito sabihin, sumakay ako sa ganito. Alam ko yung risk nito. Pwede ako mamatay. Pwede ako alam niyo yun? Pwede kahit pa sabihin natin na si rider maingat, si rider ganito. Kung hindi naman maingat din yung kasabayan mo sa kalsada, talaga mapapahamak kayo ng sinasakyan mong motor. Pero alam niyo ba guys, every time nasasakay ako sa motor, aangkas ako or papasok ako, I'm always praying kay God na please Lord, guide us, protektahan mo po yung rider na nagdadrive papunta po sa opisina para po ako ay ihatid at sa kanya pong pagbalik. Lagi ako nagpipray ng guys sa totoo. Kasi talagang hindi mo alam kung ano yung mangyayari. Kasi ang mindset ko talaga, kung ano man ang mangyayari sa'yo, mangyayari sa'yo. It's God's will. Hindi tayo ang may control ng buhay natin. Yan nga lang talaga, hindi natin maiiwasan na meron talaga mga riders na talagang pasaway at nakakainis kasi binaviolate nila yung law. Pero, hindi ko talaga kaya sasabihin mo magre-report ako or whatever kasi pinili kong sumakay, pinili ko itong pagbablog na ganito, ito yung content ko, ito na talaga guys yung content ko, wala na talaga akong ibang maisip. Alam nga naman yung content ko, yung ganito nangyayari sa opisina, ganito, ganyan, hindi ito na lang talaga guys, pero wala lang, pasensya na po kasi ito po yung aking pong vlog ngayong araw na to. So, yan, nakakainis man. Siguro yung ibang mga riders dyan, nagiinit na yung ulo sa akin. Pero wala po akong magagawa, guys. Ito po talaga ako. So, ayun lang. Hindi ko alam. Basta magulo talaga akong kausap kayo. Magulo rin akong mag-explain. Bahala na kayo. So, ito po yun ang buong journey ng aking pong pagpasok sa opisina ngayong araw na to. So, alam ko na marami magko-comment dyan. Ganito, ganyan. Basta guys, wala talaga. Ito na talaga yun. Thank you so much. And for those people who are still supporting me. And ayan po, ang pangarap ko po talaga ay lumago po itong aking munting bahay. And thank you so much po sa lahat-lahat. Salamat po sa mga patuloy na nagsusupport sa akin. Hoping na lahat po tayo ay umangat. Yun lang po, and thank you so much. And for those people who will finish this video, thank you so much for watching guys. I appreciate your support. Yun lang, thank you so much again.
lang ako.